Ang nangyari sa nakaraang chapter ay pumunta si Soldart kasama ang mga kasamahan nito sa Sharia. Kinita nito si Rudius upang makipagbanding. Pinaliwanag ni Rudius kay Cliff doon ang tungkol sa curse na inilagay ni Laplace sa mga Superd na nagsanhi ng pagkakaroon ng ideya ni Cliff kung paano sirain ang sumpa ni Elena Liz. Sa sumunod na eksena, nakita ni Rudius si Luke at Fitz na namimili sa town. Nung nilapitan niya ito, ay tila ba hindi siya pinapansin ni Fitz. Dahil doon ay nagtaka siya at hindi niya alam yung nangyayari. Habang naglalakad-lakad ay iniisip niya si Fitz at doon niya napagtanto na tila nahulog na ang kanyang puso sa isang lalaki. Matapos yun ay napagdesisyonan niyang pumunta sa library. Pagpunta niya sa library ay nakita niya doon si Fitz. Takang-taka siya kung paano ito nauna sa kanya sigurado siyang yung pinakamaikling ruta ang kanyang dinaanan. Nung kinausap niya ito ay doon napagtanto ni Rudius na si Ariel yung Fitz na nakita niya sa town at gumagamit lang ito ng magic item upang itago ang kanyang sarili. Habang nag-uusap ay biglang napansin ni Rudius na tila ang lapit na ng mukha niya sa mukha ni Fitz. Dahil doon, nabigla siya at napaurong. Tumama siya sa isang upuan na nagsanhi ng pagka-out of balance niya kaya sinubukan siyang saluhin ni Fitz. Nagsanhi iyon ng pagbagsak nilang dalawa at doon napansin ni Rudius na tila walang nakaumbok sa ibaba ni Fitz. Napatanong si Rudius doon na, "Babae ka talaga no?" Sumigaw si Fitz na lalaki siya habang tumatakbo. Sa uli, napakomento si Rudius at tinigasan siya sa pangyayaring iyon. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ang second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto nyo maging updated sa storya nito, ay pwede nyo ring panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa paggising niya sa kanyang kwarto. Kitang-kita ang tila umay na mukha niya dito. Piniliwanag ni Rudius na kahapon, nalaman niya na babae si Fitz at sa wakas ay nagising na ang kanyang Junjun pero agad lang din daw iyon natulog. Mukhang ang complete recovery daw noon ay malayo pa. Ngunit gayunpaman, sa wakas ay naintindihan niya na daw yung mga salita ni Hitogami. Ang taong naglaan ng maraming oras na nag-aral kasama siya sa library, si Fitz mismo, ang susi sa paggaling ng kanyang erectile dysfunction. Magdamag niya daw inisip si Fitz, kaya hindi siya masyadong nakatulog dahil doon. Kinuha niya na yung panghilamos niya at ipinatong yon. Inisip niya na, pero ano yung dapat niyang gawin sa nangyaring yon? Tila sinusubukan daw itago ni Fitz yung katotohanan ng babae ito. Wala na siyang pag-aanlinlangan na si Fitz ang susi sa kanyang recovery. Pero kapag sinubukan niyang laliman pa ang kanilang relasyon, may tsansa na malaman din ng iba na babae si Fitz. Sigurado daw na magkakaproblema si Fitz doon, kaya iyon daw ay isang bagay na hindi niya dapat hayaan. Naalala niya yung panahon na na-carried away siya na nagdulot ng problema kay Sylphie, kaya kahit gaano kagusto niya daw yung mga may mahahabang tenga, ay hindi siya dapat maging reckless. Napaisip naman siya doon at sinabi na merong gumugulo sa kanya Pero agad niya naman iyong hinayaan. Gusto niya daw si Fitz at sa alinmang kadahilanan, gusto ni Fitz na itago ang pagkakakilanlan nito. Sa ganong sitwasyon ay mayroon daw siyang isang bagay na magagawa. Irespeto ang kalagayan nito at protektahan ang lihim ni Fitz. Gagawin niya daw ang lahat ng kanyang makakaya upang tratuhin na lalaki si Fitz gaya ng ginagawa niya simula noon. Kung magmumukhang mabubuking na daw si Fitz, mag-i-step in daw siya casually. Ilang beses na daw siya nitong tinulungan, kaya kapag dumating ang oras, siya naman ang tutulong kay Fitz. Para kay Fitz, titigil na daw muna ang paggamot sa kanyang erectile dysfunction. Bukod daw dito, sigurado naman siya na may ibang paraan upang pagalingin iyon. Matapos yun ay bumaba na siya sa kanyang dorm at sa daan niya ay nakasalubong niya si Fitz. Tila iba naman ang pagsalubong nito sa kanya. Sa sumunod na eksena, nagpatuloy na ang kanilang experiment kasama si Nanahoshi. Tila ang tahimik at ang lungkot tignan ng dalawa. Dahil doon ay napatanong si Nanahoshi kung nag-aaway ba silang dalawa, kung saan agad na sumigaw si Fitz na hindi sila nag-aaway o kung anuman.
Nauunawaan naman daw iyon ni Nanahoshi at sinabi na wala naman talaga siyang pake, basta't wag lang siya nila idamay. Sa isip ni Rudius ay sinabi niya na sigurado siya na hindi dapat pupunta si Fitz para tumulong sa experiment for at least ilang araw. Gusto niya daw sana ma-sort out muna yung feelings niya bago makipagkita muli kay Fitz, pero ayun, kung nandun daw ito ngayon, baka iyon ay dahil gusto nitong ipaliwanag yung nangyari sa library. Nairita naman si Nanahoshi dahil yata sa wala pa ring success ang kanilang experiment o sadyang ang pangit tignan ng aura ng dalawa. Okay na daw muna yung experiment sa araw na iyon kaya pinauwi niya na sila Fitz. Sa sumunod na eksena, naglalakad si Rudius at Fitz at tila ang awkward ng kanilang sitwasyon dahil ang tahimik nila. Napansin din ni Rudius na ang awkward pero bigla siyang tinawag ni Fitz. Dahil doon ay agad siyang sumagot na kala mo anong nangyari. Nang magpapaliwanag na si Fitz ay napatitig lang siya dito. Ngunit gayon pa man, hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Fitz na sabihin yung gusto nitong sabihin kaya agad na lang itong umalis. Nalungkot naman si Rudius at inisip na nagpasya siyang umatras para sa kapakanan ni Fitz. Ngunit gaya ng inaasahan niya, iyon ay medyo mahirap. Sa sumunod na gabi sa student council room, pumunta doon si Fitz upang kausapin si Ariel. Tinanong siya nito kung ano daw yung gusto niyang sabihin dito. Tila hindi naman makapagsalita si Fitz dahil sa hiya. Pinaliwanag ni Ariel na nung namimili sila nung isang araw, nilapitan sila ni Rudius. Nabigla naman si Fitz sa kanyang narinig. Skeptical daw si Rudius sa ugali ni Fitz noon at nakarinig daw siya ng chismis na matapos nilang bumagsak ni Rudius sa library, tumakbo si Fitz habang sumisigaw na lalaki siya. Kung nagkaroon na daw sila ng ganong kalapit na kontak sa isa't isa, sigurado daw na nakumpirma na ni Rudius yung mga hinala noon. Kaya, ano daw ba yung gustong sabihin ni Fitz sa kanya? Piniliwanag ni Ariel na habang siya ay naniniwala na ang steady approach sa incident na iyon ay ang pinakamaganda. Pero kung walang bagong magaganap sa susunod na kalahating taon, ay pati siya ay gugustuhin na ring magsabi ng kanyang saloobin. Sawang-sawa na daw si Ariel sa panonood kay Fitz sa ginagawa nito. Hindi daw ba sa tingin niya ay oras na para lakasan ni Fitz ang loob niya at i-reveal na kay Rudius ang tunay niyang identidad. Inalis ni Ariel ang kanyang salamin at sinabi na hindi ba Sylphie? Tila hindi pa rin masabi ni Sylphie ang nais niyang sabihin kaya tinanong siya ulit ni Ariel. Hindi daw ba ay meron siyang partikular na bagay na gustong gawin? Sabihin na daw ni Sylphie iyon sa kanya at okay lang yun. Hindi niya daw ito matatraidor sa pamamagitan nun. Di nagtagal, buong pusong sinabi ni Sylphie kay Ariel na gusto niyang makasama si Rudius habang buhay. Dahil dun ay natuwa sa kanya si Ariel at niyakap siya. Pinaliwanag ni Ariel na ganun daw dapat. Dapat mong inuuna ang iyong sarili. Pwede pa rin naman daw bumalik si Sylphie matapos ang lahat ng yun. Napatanong naman si Sylphie kung what if hindi siya maalala ni Rudius. Sagot naman ni Ariel na edi hahanapan na nila iyon ngayon ng paraan. Sa sumunod na eksena, lumabas sa town sina Rudius at Fitz nang magkasama. Tinanong ni Rudius si Fitz kung maaari na ba silang magpatuloy sa pupuntahan nila. Lakas loob namang sumang-ayon si Fitz doon. Sa huli, ang master plan na pagsamahin sina Sylphie at Rudius ay nagsimula na. At diyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, magagawa na kaya ni Sylphie na i-reveal kay Rudius kung sino talaga siya? Magiging maayos kaya ang kakalabasan kung gano'n ang mangyari? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?